Ang liham galing po sa ating listener na si Romel. Pastor Jeff, ako po ay isang security guard sa isang grocery store. 46 years old na ako at may dalawang maliit na anak at parehong nag-aaral sa isang public school. Pastor, dama ko ang hirap ng may pamilya. Lalo at minimum wage lamang ako. Ang misis ko ay 38 anyos at may sari-sari store na kahit paano'y nakatutulong sa gastusin ng aming pamilya. May kumakatok na oportunidad ngayon sa akin subalit hirap akong magdesisyon dahil ayokong malayo sa pamilya. Nire-recruit ako ng isang agency para sa isang construction company sa Middle East at pinag-aasikaso ako ng mga dokumento sa lalong madaling panahon. Kailangan ko ng makumpletong mga papeles ko bago magmarso. Pero pastor, nagpapabagal sa aking pagkilos ang pagdadalawang isip. Nababahala ako sa mga kwento ng ibang pamilya na iniiwan ng asawa para mangibang bansa at nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon. Nasa malayong probinsya ang aking mga kamag-anak kaya walang malapit na kapamilya na titingin sa aking mag-iina kapag malayo na ako. Malayo rin sa pang-uusisa ng kamag-anak kung sakaling magkaroon ng problema. Ayokong mag-abroad dahil hindi ko mababantayan ang paglaki ng aking mga anak. At mas bumabagabag sa akin ang pagiging tapat ng aking misis. Hindi ako mapakali sa ideya na baka kapag malayo ako, siya'y matukso at masira ang relasyon naming dalawa. Ayaw kong umalis dahil mawawalan ako ng peace of mind. Pero gusto kong kumita ng malaki sa abroad para sa ikabubuti ng buhay ng aking pamilya. Sa Marso ang binigay na palugit sa akin ng recruitment agency para ako'y makaalis. Pastor, kailangan ko ng inyong gabay para matulungan ako sa pagdedesisyon. Galing nga po ang liham sa ating kapatid na si Romel. Ating pakinggan po ang tugon dito ni Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Ted at Cha. Napaka-interesting naman ang liham ni Kuya Romel sa atin. Nako, alam nyo, may maganda kang oportunidad sa harapan mo, okay? Pero may kapalit naman na hindi pasok sa panlasa mo. Ika nga, tatanggapin mo ba ang oportunidad na to? Magtrabaho ka sa abroad, pero malalayo ka sa pamilya mo at lagi mong iisipin yung kapakanan nila dito sa Pilipinas. O yung isa mo namang option, Kuya Romel, magstay ka na lang sa current job mo na security guard, stable naman pero konting tiis, doble kayod para makapagpatapos yung mga chikiting natin. Although misis mo naman na-mention mo, may sari-sari store na kahit paano makakatulong din sa gastusin ng pamilya. Sige, ang say ko dyan, Kuya Romel, well, unang-una, ito yung siguro maipapayo ko sa iyo, no, Kuya Romel. Mahirap yung pinagdadaanan mo dahil hindi lahat ng Pilipino o mga katulad mo security guard merong ganitong oportunidad. So, again, mahirap siya na kumbaga palampasin, ika nga. Pero bilang pastor, ang una ko sa iyong ma-advise, number one, unahin mo munang manalangin at magtiwala ka muna sa Diyos. Okay? Sabi sa Bible, seek first the kingdom of God. Mahalaga na hindi lang natin tinitimbang yung mga pangyayari sa pamamagitan ng emosyon or base sa takot. Okay? Lumapit ka muna sa Diyos, manalangin, humingi ng kalinawan, yung clarity at gabay at pagtitiwala at siya magbibigay sa iyo ng direksyon. Pangalawa, pag-usapan ng bukas at tapat yung mga concern mo, kayong mag-asawa. Huwag lang ikaw yung mag-decide kasi minsan, Kuya Romel, nag-decide ka tapos magkakasisiyan sa huli. Okay? Eh, ito kasing lalaki na to, sabihin na misis mo, nag-abroad pa, ito ngayon nangyari. Or, pwede naman, ikaw kasi hindi mo tinanggap yung abroad na oportunidad. Ngayon, gutom tayo. So, maganda, mag-usap kayo mag-asawa para sa huli, kung ano mapagdesisyonan, walang sisiyan sa kalaunan. Pangatlo, Kuya Romel, timbangin niyo yung inyong prioridad bilang haligi ng tahanan. Ikaw mismo, binigyan ka ng leadership mantle ni Lord, kaya dapat ikaw bilang ama
ano ba yung priority mo? Okay? Bilang haligi ng tahanan, may tungkuling kang tugunan yung mga pangailangan ng iyong pamilya. Pero hindi lamang ito sa physical, pinansyal, kundi pati yung emosyonal at spiritual na pangangailangan din. Na pag nawala ka, maaaring nasolusyonan mo yung pinansyal, wala ka naman doon emotional at spiritual bilang leader. Tama? So, kung namang mananatili ka, may iba bang paraan para madagdagan ito, okay? At isa pang anggulo na gusto kong linawin sa iyo, Kuya Romel, dapat alisin mo yung takot sa katapatan ng iyong asawa. May fear ka kamo, no? About her faithfulness. Well, hindi mo naman kailangan mang-abroad kung talagang may fear ka ng unfaithfulness na posibleng gawin ng misis mo. Kahit naman nandiyan ka sa security guard na trabaho mo, pwede rin yon. So, I suggest pag-usapan yung mag-asawa yan para hindi ka namumuhay sa takot. May kausap ba? Sino ba yung ka-chat niya? Kasi mali yun. Dapat ang foundation ng relationship nyo is trust. So igalang nyo yung pagkasama nyo sa isa't isa. At pinakahuli, hanapin ang kapayapaan ng Diyos sa inyong magiging desisyon. Okay? Huwag kang mabalisa sa magiging desisyon nyo dahil makinig ka, Kuya Romel. Ang tamang desisyon ay laging may kasamang kapayapaan mula sa Diyos. Kung wala kang kapayapaan sa idea ng pag-alis, maaaring hindi yan galing kay Lord. Kung wala kang kapayapaan sa pag-stay, maaaring hindi rin yan galing kay Lord. Kaya ito yung Bible verse natin ngayon sa mga viewers natin at ito'y payo ko rin sa iyo, Kuya Romel. Sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. So, ito lang may bigay ko sa yung advice, Kuya Romel, sa dami kong binigay. At the end of the day, ito yung sinabi sa Filipos, huwag kang matakot sa anumang bagay. Itong desisyon na gagawin mo. Sa halip daw, dumulog ka sa Diyos. Hingin mo to sa Diyos. Lord, bigyan mo ako ng unang wisdom. Bigyan mo ako ng clarity. Bigyan mo ako ng contentment para kung ako may manatili dito sa security guard position ko, alam ko na ikaw pa rin ang aking provider. And hopefully, Kuya Romel, pagdating ng panahon, you're gonna look back at tama pala yung naging desisyon ko. Nandito ako all throughout the years, lumalaki anak ko. Nandito kami ng misis ko, kapit kamay sa hirap at sa ginhawa. I'm not saying yun yung tamang decision. At the end of the day, it's your decision. It's between you and God ang makakapagbigay sa iyo ng kalinawan. Again, Kuya Romel, Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Tayo manalangin, Lord. Salamat, Lord, sa liham ni Kuya Romel. Nagbigay din to sa amin ng inspirasyon para magtiwala sa iyo. Lord, alam namin sa mundo na to, mahalaga ang pinansyal. Hindi naman kami ipokrito na hindi namin kailangan ng pera. Lord, kailangan to. Pero Lord, kailangan din namin idulog sa iyo ito. Dahil hindi naman pera ang solusyon sa lahat ng problema. Otherwise, lahat ng mayaman, wala nang problema. Kaya Lord, today, tulungan mo si Kuya Romel mag-decide kung ano dapat niyang tahakin. Pasukin ba niya itong pagiging OFW or manatili dito sa Pilipinas at makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. So Lord, alam ko bibigyan mo siya ng clarity, bibigyan mo siya ng wisdom, at bibigyan mo siya ng contentment because makikita niya ito sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Brad Ted, kailangan ko magpaalam muna at ako ay mayroon pang mahalagang gagawin. At again, Kuya Romel, salamat sa pagliyam sa amin. Batiin ko lang muna Trina at Junjun Galang, maraming salamat sa iyong paghatid sa amin kanina. God bless you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.